Sa Ebanghelyo, sa unang linggo ng Kwaresma, nananalangin at nag-ayuno si Jesus sa ilang bago niya simulan ang kanyang misyong akayin ang tao pabalik sa Ama. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Sa ganitong paraan, kasama rin tayo ni Jesus sa ilang. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang patuloy tayong maghanda nang sa ganon ay maging makahulugan ng ating pagdiriwang ng Misteryo Pascual ng ating Panginoon. Magpasalamat at magpuri tayo sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Nangako ang Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang gawa ng kanyang mga kamay sa pamagitan ng baha. Ang bahaghari ang nagpapaalala sa atin ng tipan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo.
mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko lilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipunin sa ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon, Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Tugon, Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo sa kanyang kalooban. Tugon, Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Sinagip ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha. Sinagip din ng Diyos ang bawat bininyagang Kristiyano sa pamagitan ng tubig ng binyag kung saan nakikibahagi tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong, sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ikamo'y aming tutugdi. Ikamo'y aming dinggin. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutugdi.
Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama dating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na binigyan tayo ng buhay, ginising niya tayo muli, binigyan niya tayo ng kalakasan, maganda ang ating panahon, at binigyan tayo ng pagkakataon upang muli tayong magkakasama-sama at magkakatipon-tipon upang maipahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos. Karapat-dapat lamang na pasalamatan at papurihan natin ang Panginoon dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Patuloy siyang nagmamagandang loob, patuloy siyang nagmamahal, at ang kanyang kagandahang loob at pagmamahal ay ipinapahayag niya sa marami at iba't ibang pamamaraan. At isa sa mapamamaraan ng Diyos ay ang pagkakaloob o pagbibigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan. At dahil dito, karapat-dapat lamang na ang Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Tayo rin ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipahayag natin sa Diyos ang ating makahilingan at mga panalangin. Alam natin na siyang may-ari ng lahat, pati ng ating buhay, siyang bukal na mga biyaya na ating kinakailangan. Kaya sa ating mapangailangan, wala tayong ibang lalapitan at hihingian, kundi ang ating Panginoon. At punong-puno tayo ng pananalig, punong-puno tayo ng pag-asa na itong ating mga panalangin ay diringgin ng Diyos. Lalong-lalo na kapag ang mga ito ay para sa ating kabutihan at para sa ating kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin na misteryo Pascual ng ating Panginoon. Ano nga yung misteryo Pascual? Ang kamatayan, ang pagpakasakit, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. The passion, death, and resurrection of Christ is what we call the Paschal Mystery. At bakit pinaghahandaan natin itong misteryo Pascual? Bakit pinaghahandaan natin itong pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon? Dahil muli, dito niya ipinapahayag ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Paalalahanan tayo muli
na tayo ay iniibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo lang kung minsan ang nakakalimot sa Kanya. Tayo lang kung minsan ang parang lumalamig ang pagmamahal sa Kanya. Subalit siya ay talagang lubos ang Kanyang pagmamahal. At upang maging makahulugan ang pagdiriwang ng pag-ibig na ito, binibigyan tayo ng 40 araw na paghahanda. Sino nga ba ang hindi dapat maghanda na hindi biro-biro ang pagpapahayag ng pag-ibig na ito? Hindi biro ang magpasan ng mabigat na krus. Hindi biro ang madapa ng ilang beses paulit-ulit dahil sa sobrang pagod, sa sobrang bigat na pagdadala ng krus. Sino ang maganda na bumubuhos ang dugo mula sa ulo ni Jesus dahil sa koronang tinik na ipinatong sa kanyang mga ulo? Sino ang hindi dapat maganda na hindi biro ang ipako ka sa krus at sugatan ng bangkaw ang iyong tagiliran? Sino ang hindi dapat maganda na hindi biro ang nakabayubay sa krus at sumisigaw ng kanyang katapusang huling wika? Yan ang pagmamahal sa atin ni Jesus na dapat nating paghandaan dahil ang pagmamahal na iyan ay muli nating sariwain at panibaguhin sa ating buhay. Yan ang narinig natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao pagkatapos ng malaking baha. Sabi niya, hindi na muling mangyari. Kapag merong makita kayong bahaghari, yan ay magpaalaala sa inyo na hindi ko muling gagawin ang nangyaring iyon. Nakipagtipan ang Diyos. Ganon din kapag nakita natin ang krus na iyan, maalaala natin ang pakikipagtipan sa atin ng Panginoon. Nang krus na iyan ay parang nagsasabi sa atin, mahal na mahal ko kayo. Iniibig ko kayo, lubos na lubos ang aking pagmamahal sa inyo. Ibig sabihin ng krus na iyan ay tanda ng pakikipagtipan ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal at kung paano niya tayo inibig. Hindi lang yan inilagay na dekorasyon, kundi inilagay dyan sa ating harapan upang sa tuwing tayo ay papasok ng ating simbahan, ay kaagad-agad natin siyang makita at nagpaalaala ng kanyang pakikipagtipan sa atin na tayo ay kanyang minamahal at iniibig. At ang pakikipagtipan na ito ay muli nating sariwain. We will renew this covenant with Jesus. At bago tayo makipag-renew nitong ating covenant, nitong ating tipan sa Diyos, binibigyan tayo ng 40 days na preparation. Parang katulad din namin sa aming mga pari, before kami mag-renew, no? May mga recollection na ginagawa, inihahanda bago makipagtipan muli. Di ba? Kahit yung mga ikinakasal, halimbawa, yung 25th anniversary nila, before sila mag-renew, di ba? Mayroon kayong mga paghahanda na ginagawa. At ganun din
ang pagpapanibago natin ng ating pakikipagtipan sa pag-ibig ng Diyos. Binibigyan tayo ng 40 days preparation. Ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda bago makipagtipan muli sa pag-ibig ng Panginoon. At anong mga paghahanda ang dapat nating gawin? Noong Miyerkules ng Abo, ang unang araw ng panahon ng Kwaresma, mayroon ng mga itinuturo sa atin na mga paghahanda. At sabi sa atin, kapag gumawa ka ng kabutihan, sana ito ay hindi pakitang tao lamang. Kapag ikaw ay manalangin, huwag mo nang ipagsasabi pa sa iba. Kapag ikaw ay naglilimos, kahit yung matalik mong kaibigan ay huwag mong sabihan. At kapag ikaw ay nag-aayuno, ayusin mo ang iyong mukha na hindi mapansin na ikaw ay nag-aayuno. Ibig sabihin, nitong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na tayo ay gumawa ng kabutihan mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Pagtulong sa kapwa, taimtim na manalangin, at pagsasakripisyo, bahagi ng ating mga paghahanda. At sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus, pagkatapos ng kanyang biniyag, ay dinala ng Espiritu sa ilang. At sa loob ng 40 araw, siya ay tinukso ni Satanas. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, hindi natin narinig kung anong uri ng mga pagtutukso ang ginawa ni Satanas kay Jesus. Basta tinukso lang siya, sabi ni Marcos. Pero sa Ebanghelyo ni San Mateo, 3 beses siyang tinukso ni Satanas. At ananang tukso ay tungkol sa kapangyarihan. Sabi niya, kung ikaw nga ang Diyos, gawin mo ang batong ito na maging tinapay. Tapos, tukso tungkol sa kayamanan. Sabi niya, nakita mo itong kaharian na ito? Kapag sambahin mo ako, ang lahat ng ito ay aking ibibigay. At tukso ng katanyagan. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, sasaluin ka ng mga anghel, iingatan ka ng mga anghel. Kaya lumukso ka mula sa itaas na ito at sasaluin ka ng mga anghel. Sabi ni Jesus, huwag mong subukan ang iyong Panginoon. 3 tukso tungkol sa kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan. At natapos na ba ang tukso kay Jesus? Hindi. Nung siya'y nananalangin sa tanaman ng Getsemani, tinukso siya uli ni Satanas. Natapos pa ba ang tukso? Hindi. Hindi pala natatapos ang mga tukso. At nadaig ba si Jesus ng mga tukso? Hindi siya nadaig. Bakit hindi siya nadaig? Dahil malalim ang kaniyang pundasyon ng kaniyang ugnayan sa Diyos. At ano ang nagpalalim ng kaniyang ugnayan sa Diyos? Ang kaniyang pananalangin. Palagi kasi siyang nananalangin, kaya lumalalim ang kanyang relationship sa Diyos. At dahil malalim ang kanyang relationship sa Diyos, kahit anong tukso ang dumating sa kanyang buhay, ay hindi siya nadaig ng mga ito. Mga kapatid, tayo rin, hindi din tinatantanan ni Satanas. Pagkagising at pagkagising natin sa umaga, andyan siya kaagad. Di ba? Punta na tayo sana sa simbahan. Sabi ni Satanas, tingnan mo ang labahin mo, ang dami-dami.
Tingnan mo yung mga responsibilidad mo at gawain mo sa bahay. Oh, hindi pa nahugasan ng pinggan. Ha? Mamaya ka ng hapon magsimba. No? Mamaya na. No? Tapos pagpunta natin ng simbahan, no? Naglalakad tayo. No? Nakita natin yung kagalit natin. Ang kasamaan ng ating loob. Kung minsan sinasabi natin, sa lahat ng aking makikita, bakit siya ang aking nakita? Papunta pa naman ako ng simbahan. Tapos kahit sa loob ng simbahan, no? Mayroong nangungulit pa rin sa atin. Tututut, tututut, tututut. Dami talagang pamamaraan si Satanas. At alam po ninyo kung ano ang unang inaatake ni Satanas? Ang ating pamilya. Kasi kapag merong problema sa isang miyembro ng ating pamilya, sira-sira na tayo. Kahit yung ating buhay pananampalataya ay talagang kung minsan ay nawawala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, talagang ipinapakita niya sa atin upang hindi tayo madaig ng mga tukso sa buhay, ay kailangan palaging manalangin. Taimtim na manalangin. Huwag na huwag kalimutan ang Diyos. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, kapit ng mahigpit sa Panginoon. Kapit ng mahigpit sa ating pananampalataya. At palaging manalangin ng mataimtim. At sa katapusang bahagi ng ating ebanghelyo, tayo rin ay pinalalahanan kung ano pa ang dapat nating gawin. Bahagi ng ating paghahanda. Sabi ng ating ebanghelyo, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong makasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Kailan ninyo huling narinig ang salitang pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita? Oh, very good. Noong Ash Wednesday. Sinabihan tayo, di ba, habang pinapahid yung abo sa ating noo, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. Ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob. Panahon ng pangungumpisal, pagtitika, pagsisisi, at pangungumpisal sa ating makasalanan. Pero hindi tayo natatapos sa pangumpisal, ha? Sana mayroong pagsusumikap na yung mga ikinumpisal natin ay wag na nating uulitin uli upang maging totoo ang ating pagsusumikap na pagbabagong buhay. Dahil pagsisisi plus pagtalikod sa kasalanan equals pagbagong buhay, patbagong puso. Mga minamahal na kapatid, ang dami na. Daming pinapagawa sa atin nitong panahon ng Kwaresma. Before tayo mag-renew ng ating covenant sa pag-ibig ng Diyos, bago tayo makipagtipan muli sa pag-ibig ng Diyos, ay binibigyan tayo ng 40 araw na paghahanda. At tinuturuan din tayo kung ano ang dapat nating gawin, bahagi ng ating paghahanda. Pumili lang tayo kung saan dito. Paggawa ng kabutihan mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Taimtim na manalangin upang hindi madaig na mapagsubok at tukso. Pagpapanata na may pagsasakripisyo. Pakikiisa natin sa pagsasakripisyo ni Jesus sa pamagitan ng ating pag-aayon. Pagtulong sa ating mga kapwa, lalo't lalo na higit sa manangailangan. Pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi at pagtalikod sa makasalanan upang maging ganap ang pagbabago. Sana pagsumikapan natin na gawin ang mga ito, mga paghahanda upang maging makahulugan ang muling
pakikipagtipan natin sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin na mahal tayo ng Diyos. Sana i-renew natin ang ating pakipagtipan sa pag-ibig na ito. At bago tayo mag-renewal, sana naihanda natin ang ating mga sarili upang maging makahulugan ang pakipagtipan sa pag-ibig na ito. Amen. Tumayo po tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang maraming tukso sa buhay tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangailangan ng mga kapatid nating nasa matinding krisis at kahirapan ng buhay. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may giyera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubugin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal sa kalangitan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at ang kanilang mag-anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sapag ng huling hapunan na siyang antungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod po, ang sponsor ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating munting simbahan. Paalala at paanyaya, ang lahat din po ay inaanyayahan sa February 25, 2024, linggo sa ating Mission Station Lenten Recollection sa ganap na alas 7:30 ng gabi sa Woodcraft, Bayanihan. Kaugnay naman po sa gaganapin na kasalan sa Mission Station, ay maaari po kayong pumunta sa Mission Station House o makipag-ugnayan sa ating mga pastoral workers para sa mga dokumento at proseso na inyong ihahanda at kailanganin bago maikasal. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pamalagiin mo kaming matapat sa pagsisikap, mabuhay sa diwa ng ipinagdiriwang na paghahain ng katubusan
ng nagpapanibago sa aming pag-iral upang panabikan namin ay iyong makaloob na mag-aakay sa amin sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naiaalay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at patuloy na maghahanda. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.